Okay, good evening everyone sa lahat ng followers at viewers ng Debaters Convention. Today is March 1, 2021. Ngayong gabi, mag-aalas 11 na at muling nagkatagpo ang dalawang magkaibigan sa paksang kanilang patutunayan. Ang affirmative po nalalagay ay ang kapatid natin na si Ebister Sof ng Judaism. At sa negative naman nalalagay ay si Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Ang paksang kanilang pag-uusapan ay patutunayan ko, which is yung Judaism, si Mr. Ebister. So, patutunayan ko na ang tinutukoy sa Kawikaan 30, talatang 4, ay si Moises at hindi si Jesus. Ang affirmatibo, gaya nga na nasabi natin, isang Judaism, at ang negatibo ay si Brother Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Ang oras na kanilang napagkasunduan, 15 minutes presentation affirmative, 10 minutes cross-examination, 15 minutes presentation negative, 10 minutes cross-examination, 15 minutes rebuttal affirmative, 10 minutes cross-examination, 15 rebuttal stand ng negative, and 10 minutes cross-examination. 5 minutes conclusion, negative. Last statement, 5 minutes conclusion affirmative. Ang mga rules na ating ipatutupad at ito lamang ang susundin ay ang mga sumusunod. Una, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 segundo. Ikalawang rule, kung walang sagot sa categorical, next question kaagad. Ikatlo, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Ikaapat, sa unang pagtatanong, kinakailangan na ang itatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, sa cross-examination, maaari nang magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inilatag. Ikalima, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ng pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Ika-6, out of the topic are not accepted. Ika-7, no side comment. Ika-8, no unfro attitude. Ika-9, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debateng ito. Ang magkabilang side ba ay pasasakop sa rules na ito hanggang matapos ang debate? Sa affirmative. Yes. Sa negative side, sumasang-ayon ba? Yes, sir. Okay. Sige, so kung gayon, simulan na natin ang oras mula sa ating affirmative. Brother Fernan Camacho, be prepared. And Yes. Ibister Soap, be prepared. So I'll give you 15 minutes for your first presentation. Timer starts now. Ako pa muna? Timer starts now. Okay, sige. Tulad ng sinabi ko kanina, itong Kawikaan 30 verse 4, hindi ito tumutukoy kay Jesus. Dahil, itong verse na to, ay nakalagay sa libro ng Kawikaan. Ano ba yung Kawikaan? Napakadali namang isipin eh. Ang Kawikaan ay hindi propesiya, hindi yan synonym ng propesiya. Okay? Kawikaan, chapter 1, verse 1 to 7, nagsasabi dyan, sinasabi dyan, ay umalam ng karunungan ng turo, bulayin ang salita ng pagkaunawa, tumanggap ng turo sa pantas, mga tamang katuwirang kahatulan, magbigay ng katalinuhan upang maging makinig sa mga turo ng pantas, lumago sa pagkatuto upang umunawa ng kawikaan. Oh, may nakalagay bang hula dyan? Yan ang napakahalagang paliwanag sa libro ng Kawikaan. Hindi propesiya ang sinasabi diyan. Di ba? Kundi, umalam ng malalim na turo. Ngayon, i-relate natin yan dun sa 30 verse 4. Kung paanong yan
nakarelate do sa sinasabing karunungan. Kasi si Haring Solomon, alam natin, isang matalinong hari yan. Pinagkalooban niya ng karunungan ng Diyos. Sa mga Jew, sa kanilang Midrash, si Haring Solomon ay binigyan ng kondisyon. Kung pipiliin niya is kayamanan, pipiliin niya is karunungan. So, pinili niya ang karunungan. Yan po ang kaya si Haring Solomon po ay matalino. Ngayon, doon sa tanong po na sino ang unahin ko na doon sa unang-unang sentence sa verse 4, chapter 30 verse 4. Sino ang sumampa at bumaba sa langit? Yan po kasi napakadaling sagutin eh. Hindi na kailangang paligoy-ligoy pa. Kasi isipin natin, kung sa atin ibinigay ang verse na yan, kung tayo ay nabuhay dun sa panahon na isinulat nung 950 years BCE, ibig sabihin wala pa si Jesus, sino ang iisipin natin na tumutukoy sa tao na yan? Wala pong iba yan kundi si Moises. Sapagkat si Moises nga po, kung babasahin natin ang Exodus chapter 19 verse 20 to 25, ang sinabi po doon ay si Moises ay pinapasampa at ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw ng bundok ng Sinai, sa taluktok ng bundok, tinawag ng Panginoon si Moises sa taluktok ng bundok at si Moises ay sumampa. So napakaliwanag po. Hindi po bumaba si Moises. Unang-una pong word na ginamit niya ay sumampa. Hindi po rin yung katumbas nung ascend na parang umakyat. Hindi po iba pong word ang ginamit diyan eh. Hindi ko lang po masabi talaga sa Hebrew at hindi rin talaga ako familiar masyado sa Hebrew pa. So marami pa pong verse na sinasabing si Moises po ang sumampa. At hindi lang po diyan nakasulat sa Exodus 19. Nakasulat din po yan sa Exodus chapter 24 verse 12, 16 to 18. So sabi po doon sa verse 12, at sinabi ng Panginoon kay Moses, sampahin mo ako sa bundok. So ayan po, pinasasampa na naman si Moises. Sa verse 13, tumindig si Moises at si Jose sa kanyang tagapangasiwa at si Moises ay sumampa sa bundok ng Diyos. Napakaliwanag po yan. Sabay na sabay. Katumbas nun sa kwento na sumampa. Okay. Saan po yung pinabababa? Si Moises po ay pinabababa kapag natanggap na niya yung utos ng Panginoon po. Saka po siya bababa ng bundok. Okay? At yan po ay napakaliwanag. Hindi natin kailangang gumawa pa ng isang Jesus na ang ginawa naman po ay bumaba muna sa lupa and then saka sumampa. So taliwas po doon sa sinasabi sa talata na sumampa at bumaba. Gawa na si Jesus po ay bumaba muna saka siya sumampa sa langit. So yan po, maling-mali na agad. At sabi ko nga po ay hindi po hula ang libro ng Kawikaan, kundi yan po ay karunungan. Di po ba? At doon po sa pangalawang sentence na nakalagay po doon na sinasabi, sino ang tawag dito? Nagtindig ng dakot ng hangin sa kanyang mga kamay? Si Moises din po yan. Hindi po natin na maikakaila na si Moises ay humati ng tubig, dumaan siya sa dagat. Okay? Hindi po yan dumaan sa isang lupang tuyo, kundi yung pong dagat ng hinati niya, tubig po, dumakat po siya ng hangin, dumakot siya ang Diyos ay dumakat ng hangin para yung kapangyarihan ay ibigay kay Moises. Ano po? So si Moises po ang kasangkapan ng Diyos para po siya ay makadakot ng tubig. Ganun po. Hindi po natin dadayain dito ang kwento. Tayo po ay uunawa doon sa kaisipan nung panahon na pinagbigyan ng mga verses na yan. Hindi po natin kailangan na isipin na yan ay mangyayari sa future kasi nga po, hindi po tungkol sa propesiya ang libro ng Kawikaan, kundi yan po aalamin natin kung ano yung hiwaga at karunungan niyan. Di po ba? So, doon po sa sinasabing nagtali naman ng tubig sa kanyang kasuotan, wala po tayong mababasa
sa New Testament o kahit anong kwento ni Jesus na sinulat ng kanyang mga apostol na siya ay nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan. Hindi po natin mababasa ang ganyang kwento. Pero ano po yung lalim? Ano po yung lalim na binibigay nung sentence na yun, nung sabing magtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Ganito po kasi yun eh. Yung po kasing tubig, napakahalaga po yun sa mga Jew. Bakit po napakahalaga sa mga Jew? Kasi dumaan po sila sa tubig, yan po ay sumisimbolo sa kanila na sila ay malaya. Opo, naging free na sila, hindi na sila slave sa Egypt. At dahil dyan sa layang yan, tinuruan po sila ng Diyos na gumawa ng tanda sa kanila na itong tandang ito ang magbibigay ng simbolo sa kanilang kalayaan na yung Diyos po ng Israel ang nagpalaya sa kanila. So yung pong terintas na pinagawa kay Moises na ilalagay dun sa kanilang mga kasuotan, yan po ang sinasabing nagtali ng tubig sa kanyang mga kasuotan. Si Moises po ang nagturo niyan. Mababasa niyo po yan sa Numbers 15, chapter 15, verse 30, 37 to 40. So yan po, kung atin pong babasahin. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila na sila'y gumawa ng mga tirintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi. At kanilang patungan ang tirintas ng bawat laylayan ng isang panaling bughaw. So yan po yung bughaw. Sumisimbolo po yan sa tubig. Sila yung nagtali ng tubig. Okay? Sa kasuotan. Then, sa mga Diyos din po, ano po yung katumbas ng tubig? Ang katumbas po ng tubig sa Jew, sa Judaism po, yan po yung Torah. Katumbas po ng tubig ang Torah. Bakit po? Kasi po, sa lahat ng nabubuhay, mahalaga ang tubig. Ganon din po ang Torah. Sa lahat ng nabubuhay, kailangan matuto tayo ng kautusan ng Torah, ng turo po ni Moises. Yan po, wala na po tayong ibang pwedeng iba pang sabihin dyan. Dahil nga po, dapat nating isipin ano yung paniniwala nila nung panahong ibigay sa kanila yan. Hindi po natin pwedeng sabihin na nung pagdating ng 30 CE, pagdating ni Jesus, ay biglang nabago yung paniniwala nila. So makikita nyo na talagang hindi tatanggapin ng mga Jew si Jesus dahil nga yung 2,800 years na dala-dala nila na ibinigay sa kanilang utos ay biglang babaguhin. Di po ba? So, bigyan ko po ulit kayo ng sundan natin ulit yung talata. Ang sabi dito, tungkol po doon sa panaling bugaw o doon sa sumisimbolo sa nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan. At sa inyo magiging isang tirintas upang inyong mamasdan at inyong maalala ang lahat ng mga utos ng Panginoon at inyong tuparin at upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na siya ninyong ipangangaapid upang inyong maalala at gawin ang lahat ng aking mga utos at maging banal kayo sa inyong Diyos. Ako ang Panginoong ninyong Diyos na naglabas sa lupain ng Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. So napakatindi po na sinasabi dito. Di po ba? Yung kulay asul pala na panaling bughaw na sumisimbolo sa tubig. 5 minutes. Katumbas din po yun ng mga utos. Di po ba? Katumbas din po yung utos kasi upang maalala po nakalagay po sa verse 40, upang inyong maalala at gawin ang lahat ng aking mga utos. So yan po, napakaliwanag. Hindi tayo mag-twist ng story dito. Ngayon doon po sa naglatag naman ng sinasabi sumunod doon sa sentence na sumunod na nagtatag ng wakas ng lupa. Hindi na po tayo rin na nagbago diyan. Sinabi na rin po ni Moises, mababasa niyo po yan sa Exodus chapter 9 verse 29. At sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa bayan ay aking ilalahad ang aking mga kamay sa Panginoon at ang mga kulog ay titigil at hindi na magkakaroon pa ng anumang granizo upang iyong malaman na ang buong lupa ay sa Panginoon. So yan po pala, ang mga wakas ng lupa ay sa Panginoon. Hindi na natin tuwitis ulit yan. Yan na yung buong lupa na sinasabi doon. Ngayon, doon naman po sa pangalan. Ano ang kanyang pangalan?
hindi na rin po tayo gagawa ng pangbabaluktot sa kwento niyan. Kay Moises din po ibinigay yan. Mababasa niyo po yan sa Exodus chapter 3 verse 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga, ako nga. Huh? At kanya sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo ni ako nga. Diba? Wala po tayong ano dyan. Babaguhin. Kung ano yung nakasulat dyan, hindi na natin i-twist para tayo po ay magkaunawaan ng lubos. Kasi nga po, ang katuwiran natin, kung ano yung pag-iisip, yung curiosity ng tao, nung panahong ibinigay yan, ang maalala lang po nila dyan ay si Moises. Wala na pong iba. Hindi po yan si 3 Jesus kasi nga po, minutes. 950 years, 980 years, nung pong dumating si Jesus, ibinigay na po ang mga verses na yan. Di po ba? So napakaliwanag. At sino naman po yung kanyang anak na tinutukoy doon? Hindi na rin po tayo mang twist ng history. Sapagkat mababasa po natin yan sa Hosea, chapter 11 verse 1. Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. So Israel po ang anak, pangalan ng anak. Hindi na po tayo mang twist, aking uulitin. Tayo po ay hindi mangdadaya dito. Ang kwento po natin ay nakabase doon sa lalim ng pangunawa ng mga taong pinagbigyan ng kwentong yan. Hindi po naman po binigay yan sa mga hentil eh. Dala-dala nga po nila ng 2,800 years. Ganyan ang kwento nila. Sinakop sila ng Assyria, sinakop sila ng Babylonia, sinakop sila ng Persia, sinakop sila ng Greek, sinakop sila ng Romans. Ganyan ang kwento nila. So malabo pong i-twist pa natin yan. Okay? So yan lang po, hindi po tayo magtatagal, na napakasimple lang naman po ng paliwanag niyan. At uulitin ko po, yan po ay hindi si Jesus, dahil nga po ano po bang ginawa ni Jesus? Si Jesus ay bumaba muna, then saka siya sumampa. Okay? Ano po nakalagay doon sa verse? Sumampa at bumaba. So baligtad na baligtad po ang kwento kay Jesus. So yun lang po. Hindi na magtatagal. Okay, tapos na po ako. So, Hello? dyan na nagtatapos ang affirmative side at dadako na tayo para sa susunod na posisyon. Bilang paalala sa mga bagong nanonood ng aming live streaming dito sa Debaters Convention, ang Debaters Convention ay bukas para sa lahat ng debatista, mga nagtatanggol ng kanilang paniniwala, Bible believer man o hindi Bible believer, you are all welcome. Mag-chat lang po kayo sa Debaters Convention page at kung gusto ninyong balikan ang aming mga previous debate sa lahat ng aming mga naging debatista dito, i-search nyo lamang po sa YouTube. Doon po kayo mas madaling makakapanood ng aming mga nakaraan ng debate. Debaters Convention Salamat, binigyan mo Official. ako ng Ayan. time. So dadako na tayo para sa pagtatanong. Ang kategoryang ito ay tatanungin ng negative side ang affirmative sa loob ng 10 minuto at ang atin namang affirmative side ay sasagot ng base sa rules na kanilang sinang-ayunan. Magbibigay na ako ng 10 minuto para sa negative. Naka-ready na po ba? Yes, ready na po. Pakilayo lang yung electric fan, bro. Okay. Okay na. Ayan. So, 10 minutes. Timer starts now. Pakilayo yung electric fan, bro. Wala na, patay na. Baka hindi sa Okay. akin. Sige. 10 minutes. Timer starts now. Okay. Una ko pong tanong, kapatid na Ebester. Apo. Okay. Kanina mo pa ginigiit na yan ay hindi propesiya, no? Sino nagsabi sa iyo na yan ay propesiya? Paano po sino nagsabi sa iyo na Sino nagsabi sa iyo na kinikilala namin yan bilang propesiya? Marami pong Christians ang nagsasabi niya na yun ay prophecy about Jesus, kahit i-search niyo po online. Okay, ang kausap mo ay Seventh-day Adventist. Opo. Saan mo nabasa sa aming pananampalataya na ang pananaw namin diyan ay propesiya? Ay, hindi ko po sakop ang pananaw nyo.
Ayun. Ibig ko pong sabihin diyan, marami pong nagko-quote diyan ng mga Christians. Kung hindi man po kapanalig ninyo, ginagamit nila yan as prophecy para patunayan na si Jesus ay inihula na nga po na siya Next idadating. question. Oh, Okay. Next question. Si Kristo ba sa panahon ng lumang tipan umiiral na o hindi pa? hindi pa po. Okay. Next question. May nabanggit kang midras. Cut the time. Ay, sorry. Ayan. 8 minutes 37 seconds. Inform lang kita, Mr. Affirmative, kung ang sagot mo ay tapos na at hindi naukupan ang ibinibigay na oras, yung 20 segundo, buntutan mo na kagad ng salitang next question kung wala kang idadagdag. Opo. Okay? So, resume. 8 minutes 37 seconds. Question. Okay. Balik muna ako rito, no? So sabi mo hindi umiiral si Kristo sa lumang tipan. Nabasa mo na ba ang Hebreo kapitulo 11 talatang 26 at 27 Hindi po ako yata yun? naniniwala sa Hebrew sa New Testament po. Pero nabasa ko na po yan, hindi ko lang matandaan kung ipapaalala niyo sa akin. Oo. Mr. Moderator, hindi ko sinasabi kung tinatanggap niya ang Hebrew. At ang tinatanong ko po sa kanya kung nabasa na ba niya ang Hebrew chapter 11. Verse Yung nabasa ko na po, 20. hindi ko lang tanda. Okay. So, moderator's decision, just to be fair. Please proceed for another question. Next. Okay. The answer was already given. Nabasa. Okay, next question. Nabanggit mo yung Misdras. Kailan naisulat ang Misdras? Midrash po. Oh, Opo, ang Midrash po ay napakatagal ng panahon na yan ay mga alaala po. Objection, Alaala po yan ng Mr. mga... Moderator. Cut the time. Oo. Ang tanong ay Any kailan? objection? Ang tanong ko po ay kailan? Kailan po? Humahanap ako ng date. Oo. Okay. Ang Midrash So, po kasi, wait lang. Wag pagka may complain, bro Ibester, wag kang dadirect sa opponent mo. Please, dito ka sa moderator. So, mayroong objection ng iyong opponent. Do you have any counter? opo. Anong counter mo, bro? Ano po? Ano yung counterpart mo sa kanyang complaint? Wala naman po ako complain eh. Okay, wala. So, moderator's decision, ang affirmative ay tatanggap ng unang warning. Base kasi sa ating rule number 3, kung ano lang ang tanong, yun lang ang sasagutin. Proceed for another question, please. Okay. Kailan nagsimula ang Misdras o ang Midras? Ang Midrash po ay yun ay matagal na mga interpretation ng mga stories ng mga Diyos na naririnig po nila. Okay? Meron po yung nakasulat na Midrash at meron diyang mga oral Midrash din po. Yan po. Hindi po nila actually talagang Next basihan. question. Okay. So, ibig sabihin, hindi mo maibigay kung kailan ang date ng paglabas ng Midras. Hindi po, kaya kong ibigay, huwag kayong pumili ng isang exact date, okay? Simula ang Midrash po kasi, nagsimula po yan nung tumanggap na po si Moises ng written and oral commandments po. At simula nung si Moises ay nawala na nga po, Next ayon sa question. tradition ng mga Diyos, yan po ay Okay. sinisimulan na nila. Next question. Okay. Sabi mo, tinanggap sa panahon ni Moises, ano? Mga anong taon yon? Mga 1,800 po. 1,800. Okay. Next question. So sabi mo, yung bundok ng Sinai, yun din yung tinutukoy na langit sa Kawikaan. Saan mo mababasa sa Biblia na ang bundok ng Sinai itinuring na langit? Opo, ganito po kasi yan.
Hindi po kasi sasabihin nating langit yung nakatumbas nga po ng Objection, dimension. objection, Mr. Cut the Moderator. time. Mm. Yes, Ang any objection? Oo, ang tanong ko, saan sa Biblia binabanggit na yung bundok ng Sinai itinuring na langit? Ibig sabihin, talata ang aking hinahanap, Mr. Moderator. Do you Opo, have kasi any ganito counter po yan eh. objection, Mr. Teka lang. Opo, Direct, ganito po kasi yan, sir. cut the time muna, bro. Moderator's time. Oh. Ulitin ko, bro. Pagka may complaint, do not direct to your opponent. Dito tayo sa moderator. So, do you have any counter object sa kanyang complaint? Wala naman, sir. Hindi ko na kailangan kasing mag-direct pa sa Okay. inyo. Sa kanya ako nakadirect eh. Okay, so kung wala kang counter, Informal lang naman to eh. moderator's decision, ang complaint ng negative side ay talata daw base sa pakikinig ng moderator, hindi sumagot ng talata. Rule number 3, kung ano lang ang tanong, yun lang ang sasagutin. May pangalawang warning ka nang tatanggapin ngayon. Sige po. Remaining time 5 minutes 50 seconds. Next question. Okay. Dahil ba hindi mo masagot ng diretso, ibig sabihin wala kang talata. Hindi po kasi ganito hindi po kasi ganyan ang paniniwala ng mga Jew kasi meron silang written and oral tradition po. Yan po yung gusto kong sabihin sa inyo. Doon po sa mga oral tradition nila diyan po naka-involve lahat ng kwento. Hindi niyo po yan mababasa talaga. Hindi yan makikita doon sa libro po. Kasi yung pong oral tradition nila, yung po i-connected doon sa kanilang written book. Okay? Next Yan question. po yung pang-assert po yan Okay. doon Next sa nangyari. question. Next question. Alam mo ba na ang oral tradition ay naisulat na rin bilang written tradition? Meron na po. Meron na. At marami pong libro yan. Next question. Okay. Kung naisulat na, saan mo mababasa sa oral tradition na naisulat na bilang written tradition na yung bundok ng Sinai itinuring na langit? Kung hahanap po kasi kayo ng ganyang mga sagot, okay. Hindi po kasi complete talaga na isulat kasi napakadami pong tradition yan eh. Objection na Mr. Moderator. Cut the time. Oo. Remaining time 4 minutes 23 seconds. Any complaint? Okay. So, pareho naming sinang-ayunan na yung oral tradition nagkaroon ng o naitala bilang written tradition. So, tinatanong ko, saan doon sa written tradition na itala na yung bundok ng Sinai itinuring na langit? Yung po tanong ko. Any counter objection? Mr. Wala po, wala. Representative? So, moderator's decision again. Pwede na po ako sumagot. Wait lang. So, moderator's decision, accepted ang complaint. So, hindi uli nakasagot. Rule number 3, kung ano lang ang Hindi tanong, doon nakasagot. yun lang ang sasagutin. Sige po. Tatanggap ka na ng 3 warning. Sige po. At ayon sa rule number 5, ang isang debatista na tatanggap ng 3 warning ay may kaukulang disiplina. Kaya ang iyong oras na 4 minutes 23 seconds for cross-examination ay magiging 5 minutes 23 seconds. Okay. Okay, set ko lang. 5 minutes 23 seconds. Next question. Okay. Kung wala kang mabasa na specific na nagsasabing ang bundok ng Sinai itinuturing na langit sa Biblia o sa written tradition, saan mo mababasa yung sinasabi mo na reference? Yan po kasi nga, kung iisipin natin, iba po kasi magpaliwanag ang mga Jew doon sa kaisipan ng objection? mga Christians po eh. Cut the time. Iba po ang pagpapaliwanag Cut the nila time. diyan. Hindi Cut the hindi po sila kagaya natin na naghahanap ng mga ebidensya. Kundi Cut the po sa time. kanila, sila ay mostly Naririnig mo ako, for Mr. interpretation. Ebester. Alam ko naririnig mo ako.
Pag sinabi ng moderator, bro, na cut the time, you have to be silent. So remaining time, 4 minutes, 56 seconds. Do you have any complaint, Mr. Negative? Wala po. Okay, yes, Mr. sir. Negative? Yes, sir. Meron po. Ang Yes, hinahanap proceed. ko ang hinahanap ko po sa kanya dahil wala siyang mababasa sa Biblia o doon sa written tradition na dati oral tradition na ang bundok ng Sinai ay itinuturing na langit. Ang hinahanap ko na lamang ibang referensya kung saan niya binasa o napulot yung pinaninindiganan niyang yon. Do Specific you po. have any counter object, Mr. Affirmative? Wala po. Wala. So moderator's decision again. Bawasan Babagsak niyo po na ulit oras. tayo. Huwag niyo na ako hayaan niyo na lang siya magpaliwanag. So moderator's decision again. Rule number 3. Kung ano lang ang tanong, yun lang ang sasagutin. At ang tanong ng nagtatanong ay kung saan nabasa. Tatanggap ka uli ng unang warning. Okay. Proceed for another question, please. Proceed next. Okay. Dahil wala kang mabasa sa Biblia, wala ka ring mabasa sa written tradition, wala ka ring mabasa sa mga another reference, sa inyo bang mismong doktrina sa Wala inyong po kaming doktrina. pananampalataya? Wala Wala. po kaming doktrina. Okay, sige. Granted. Next question ako. So, sabi mo, si Moises ang nagtali ng dagat. Ito tanong. Hindi po Si Moises, dagat ang tinali ni Moises, tubig. si Moises ang nagtali ng tubig. Ang tinutukoy mo yung Red Sea, tama ba? Saan po ba sila dumaan? Cut the time. Objection? Cut the time. 4 minutes, 8 seconds. Ang nagtatanong ngayon sa pagkakataong ito ay ang negative side. So basically, ang affirmative side ay sasagot lamang sa mga allotted time na nakalagay sa ating rules. Pakisuyo lang yung electric fan. Kanina yung electric fan. Pakisuyo. Ayan, okay. So 4 minutes, 8 seconds. Proceed for another question, please. Okay. So, ulitin ko po ang tanong, tama ba na yung tinutukoy mong itinali ni Moises na tubig, yun yung Red Sea? Kung ang pagbabasihan nyo kasi ay yung buong dagat, hindi po Objection? ganyan ang pangunawa dyan. Yung Cut the tubig po time. is sumisimbolo ng hindi po literal na talagang sasabihin natin yung buong Red Cut Sea tinali the ni Moises. time. Bro, pakipatalastas mo na.
mo lang Ang ang style tanong ng mo. papasab lang ako pagka natawagan mo si Ernie. Sige, paki-countdown yung dive. Kasi hindi naman science sa pinag-uusapan So, natin okay, so dito. bumabalik na kami sa aming dive at eto na nga, ang oras na nalalabi para sa pagko-cross exam mula sa ating affirmative, 3 minutes, 49 seconds. Question, please. Okay. So, bilang pagkaklaro, ano, yun bang tinutukoy mo na tubig, no, na pinisan ni Moises, yan ba ay yung Red Sea? Yes or no? Symbolically po, kung saan sila dumaan Objection, na Mr. tubig, Moderator? Cut the time. Any objection? Proceed. Yes, ang akin pong tanong ay kung yun bang tubig na yun na pinisan ni Moises ay Red Sea. Yes or no lamang po ang aking hinihiling. Any counter objection sa affirmative? no? Okay. Moderator's decision. Rule number 2. Kung categorical ang question, kailangan lamang sumagot ng categorical bago magpaliwanag ng hindi lalampas sa 20 segundo. Ngayon ay tatanggap na ng ikalawang warning ang ating affirmative side. Next question, please. Next? Okay. Kung hindi Red Sea yung tubig na yon, ano yun sa panahon ni Moises na kanyang pinisan? Wala akong sinagot diyan. Gumagawa ka ng sarili mong sagot. Objection, Mr. Moderator? Yes, 3 minutes, 11 seconds. Proceed. Yes, ang tanong ko po, kung hindi yan na Red Sea, ano yan? So, mag-ibigay niya kung ano yung specific na binabanggit na yun na tubig. Kung Red Sea naman, sabihin niyang yan ay Red Sea. Yun lamang po, Mr. Moderator. Meron pa? Any counter Next? objection sa affirmative? Next question, next question. Any counter objection? Do you have Wala, any? next question. Sa moderator's decision. Next question. Moderator's decision. Rule number 3. Kung ano lang ang tanong, yun lang ang sasagutin. Next Tatanggap question. ka na uli sa pangatlong pagkakataon ng warning. Kaya ang Okay. 3 minutes, 11 seconds ay magiging 4 minutes, Okay. 11 seconds. Next Next question. Okay. Uulitin ko tanong para sa pagkaklaro. Okay. Yan bang tubig na yan na binabanggit mo sa panahon ni Moises? Tama ba na ang nasa isip mo, yan ay Red Sea? Tama o mali? Yung po kasi dumaan sila sa tubig. Ano po ba yung tubig? Hindi na natin Objection? kailangang ipaliwanag ng malalim yun eh. Cut the time. Objection. Cut the time. Any Kailangan ko objection? pa masabihin sa inyo yun. Yes, yun lang aking concern. Dapat sabihin niya kasi sa kapakanan ng mga tagapakinig kung yan nga ba ay Red Sea. Mahalaga Paano po yun. dumaan si Moises? Diyos ko. Ayan.
Any Next counter question, next objection? question. Any counter Wala objection? ako Do you sige. have any? Do you have any counter objection? Wala. Next question. Wala. Okay, Sige. so moderator's decision granted for negative side. First warning uli sa ating affirmative. Okay. 3 minutes, 57 seconds. Next question. Okay, next question. Next Oo. question. Sino ang nagpatuyo ng dagat sa Red Sea? Si Moises ba o ang Diyos? Hindi po natuyo ang dagat sa Red Sea. Maling-mali ka dyan. Objection, Mr. Moderator. Cut the time. Remaining time, 3 minutes, 37 seconds. Nahati ang dagat sa Red Yes, Sea, hindi go ahead. natuyo. Negative. Oo. Tanong ko kasi kung sino yung nagpatuyo. Ngayon, kung wala siyang sagot, pass dapat ang kanyang sagot. So nakalabag Mali ang po ulit siya, tanong mo Mr. Moderator. Yan. Any counter Hindi objection natuyo sa ang ating dagat sa affirmative? Red Sea. Nahati. Any counter objection sa Wala. affirmative? Next question. So, Grabe- tatanggap ka na grabe ka uli ng magtanong, ah. pangalawang pagkakataon. May Grabe ka dalawang magtanong. warning ka na ulit. Take note, Hmm. ang rule natin na sinang-ayunan ng dalawang debatees na Okay, next nagtatagpo question. ngayon, Next question. Ano? magsasalita muna yung moderator, bro. Pwede ba? Hindi na. Informal lang hanap ko. Next question. Magsasalita muna yung moderator, pwede ba? Sige. Basta next question. Inaantok na ako sa inyo eh. Wala akong makakuha ang aral sa inyo. Next question. Silent ko muna to. Ayan, so, remaining time, 3 minutes 37 seconds at gaya nga ng ating pagkakataon, may complaint ang negative at ang suggestion niya kung walang sagot ay next question kaagad. Wala namang counter object ang affirmative. So base sa ating rules na sinang-ayunan ng affirmative at negative, kung walang sagot sa categorical, next question kaagad. Kaya tatanggap ka uli ng pangalawang pagkakataon na warning. So 3 minutes 37 seconds. Next question. Okay, next question. Sabi mo hindi natuyo ang dagat na pula. Kung may mabasa ako sa iyong talata na yan ay tinuyo, tatanggapin mo, mali ka? Naka-silent ka, bro. Cut the time. Oh, sige. Tatanggapin ko. Siguraduhin mong igang-iga, igang-iga. Ang nakasulat diyan na tuyong-tuyo, walang tubig. Okay, Next ano po question, ang please. ayun. So tatanggapin mo ano? Okay, Sige, Mr. basahin mo. Question, please. Oo. Mr. Moderator, babasahin ko po yung talata na tinanggap niyang tao dito, tinanggap niyang challenge. Cut the time muna. Oo. Mr. Negative, nasa kategorya po kayo ng pagtatanong at wala na pag-usapan sa rules na may mga Okay. showdown. Sige. So moderator suggestion, kung meron man kayong showdown na ganyan, I suggest gawin mo na lang kwento yan. Tanong yan. Okay. So 2 okay. minutes 40 seconds. Inaantok Proceed. na ako sa inyo. Okay, sige. Dito sa Josue, chapter 2, verse 10, ang sabi po riyan, tinuyo ng Panginoon ang tubig sa dagat na mapulas. Tinatanggap mo ba ito o hindi? Kasama ba yan doon sa kwento ni Moises? Objection, Mr. Kasama ba yan Moderator? doon sa kawikaan? Cut Related the ba yan? time. Cut the Objection? time. Related ba yan doon sa Remaining- topic natin? Cut the time. Remaining time. 2 minutes Related 15 ba yan doon sa seconds. topic natin? Related ba kay Moises yan? Silent muna natin. So, cut the time. Remaining time is 2 minutes 15 seconds. Negative, ano ang complaint? Yes, sabi niya kasi hindi tinuyo yung dagat o yung Red Sea. At tinitindigan niya yon. Ngayon, idinaan ko sa pagtatanong kung tinatanggap madya
yung sinasabi sa Josue 2:10 na tinuyo ng Panginoon ng tubig doon sa Red Sea. Kung tinatanggap ba niya o hindi. Related po yun, Mr. Moderator. Ayan. So, do you have any counter-object, Mr. Affirmative? Paki-unmute lang yung iyong mic. Naka-silent ka. O, hindi po related yan kay Moises kasi kay Joshua ang book yan. Okay, so Moderators moderators, ka ng story, Brad eh. wag mong idiretso dun sa kalaban mo. Dito lang sa moderator. Ano yung counter-objection mo? Hindi relate. So, moderators, hindi pa tapos. So, moderators, Twist ng story. So, moderator's decision mula sa negative side, ang kanyang complaint ay may nabasa kung tanggap ba o hindi tanggap. Sa kabila naman, ang kanyang pinatutunayan ay hindi yun related. So, denied sa negative side at accepted sa affirmative side. Why? Ang topic ay related about Moses na kanyang pinatunayan at wala sa kanyang latag ang itinatanong ng negative. Ayon sa ating rules, magtatanong lamang muna sa inilatag ng affirmative o negative side. At sa rebuttal stand, pwede nang itanong ang kahit ano. 2 minutes, 15 seconds. Next question. Okay, next question. Sino ang nagtakda ng wakas ng lupa? Ang Diyos ba? O si Moises ba? O ang Diyos? Ang Diyos. Sinabi ko naman yan sa paliwanag ko. Sinabi ni Moises na ang lahat ng lupa ay sa Diyos, hindi si Moises. Hindi kay Moises. Sinabi ko yan kanina. Okay. Next question. Dito sa 30 verse 4, sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ang Diyos ba yan o si Moises? Ang Diyos, sinabi ko na yan kanina, na ang lahat ng lupa ay sa Diyos. Sinabi yan ni Moises. So, isipin mo, yun ang nagtatag, yung Diyos, hindi si Moises. Kasi tatlong Next question. question yan eh. Okay, Nasunod-sunod next question. patungkol kay Moises. Tapos na yata oras mo, kapatid. Next question. Oo. Ginamit mo yung Oseas 11. Oh. Merong tinutukoy doon na banal ng Israel. Sino yun? Ang Israel. Yung banal ng Israel ay yung Israel? Hosea 11 chapter 1, walang tinutukol doon na na iba, kundi ang Israel, bayan ng Israel. Okay, ang binabanggit ko, yung binanggit mo na Oseas 11:9. Oh, tama ba na binanggit mo yon? Binanggit 11:9 ko yun. ng Isaiah. Okay. Sino yan? Yang banal ng Israel. Sino po yan? Yun bang Ang Diyos. ama yan? O, Ang Diyos. Teka lang. Nagtatanong ako, kapatid pa, no? Wait lang. Okay, tuloy ko tanong, ano? So, sino yan? Yan ba yung ama o si Kristo? Ang Diyos ng Israel. Wala diyang binabanggit na ama. Mr. Moderator, can I object? Wala diyang binabanggit ahead. na ama sa verse na yan. Huwag kang ang maglagay cut the ng time. sarili mong Cut the time. word. Cut the time. Remaining time, 9 Gumagawa ka ng seconds. sarili mong kwento sa verse eh. Cut the Wala time. diyang binanggit na ama. Cut the time. Yeah. Okay. Any objection? Negative. Hosea chapter 11 verse 1. Wala Yes, diyang tanong ko lang, binabanggit na sino ama. ba yung banal ng Israel? Yan ba yung ama o si Kristo? Mamimili lang po siya sa dalawa. Kung wala naman siyang tanong, pwede naman siyang mag-pass eh. O, ang Diyos ng Any Israel. Any Ang Diyos counter ng Israel. objection? Any counter objection para sa Wala. affirmative? Wala. Wala. So, moderator's decision mula sa negative is granted. Why? Rule number 2, kung categorical ang tanong, dapat sumagot ng categorical muna. Okay? So,
tatanggap ka uli ng Mahirap pangalawa? sumagot ng Pangalawa ba or categorical pangatlo? kung nag-iimbento ng question yung kalaban mo. Oo. Wala dun. Um, Wala yung word na binanggit mo dun sa verse na binanggit ko sa eh. rule number 1, kung Iimbento ka, categorical Brad. ang question, Nahiya ka naman. sa rule number 1, kung categorical ang question, dapat mo nang sumagot ng categorical bago magpaliwanag ng 20 segundo lamang. Kung wala naman sa categorical ang sagot, rule number 2, kung walang sagot sa categorical, So, next question nakakabobo yung kaagad. rules nyo. Nahahawa na ako sa So, kabobohan nyo. so tatanggap ka na ngayon ng pangalawa ba, Bro Rasha? Tama ba? O Lahatin nyo na, pangatlo? lahatin nyo na. Lahatin nyo na. Pangalawa. So, pangalawang warning Next na question, ito. next question. So, pangalawang warning na 10 ito. seconds na lang. Next Tapusin nyo na. question. Bro, May binanggit daw pakisuyo kalaban ko ng lang. Israel sa Hosea 11:1. O, nag-iimbento yung kalabang ko. Pakisuyo lang Ipakita pagka nyo. pakisuyo lang pag nagsasalita yung moderator. Pakita nyo naman na kayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Maging magalang kayo. Tuloy nyo. Wag Nag-iimbento nyo kasi nang ng ituloy salita ng yan. Diyos yung kalabang ko eh. Dapat Nakalive kayo, nagsasalita nakakahiya. nung nasa talata lang. Nagsasa- Oo, nakakahiya nga. Nag-iimbento nagsasalita- ng mga words yung kalabang ko eh. Nagsasalita yung moderator. Nagsasalita pa ang moderator, kaya dapat makinig. Okay? Nag-iimbento ng kwento. Next question. Okay. So, mayroon na lang tayong 9 seconds, ano? So, proceed for next question. Okay. Saan mo nabasa sa Biblia yung tubig ay tumutukoy sa Torah? Saan nabasa? Sa Biblia na yung tubig ay tumutukoy sa Torah? O, di ba binanggit ko na kanina yon na yung mga utos. Objection? Time? Yes. Time. Objection muna, Mr. Moderator. Yes, go ahead. Kasi bago natapos yung time, Hina nyo, nag-o-object na ako. Ang hinahanap ko, saan sa Biblia? So talata, meron na siyang 2 warnings. Hinahabol ko na maging 3 yung kanyang warnings dahil Okay. may mga nakapila pa akong tanong. Oh. Kung pahintulutan ng moderator. Kung hindi naman, Ano ayos ba? lang. Kailangan ko pang 10 questions. Okay. So, meron bang counter-object ang affirmative? Wala. Wala. So, granted. Dadako na tayo sa Ng pangatlong Bible, warning sa'yo. Parang Ayon sa rule number 5, kapag ka dumating ka o nakaabot ka sa 3 warning, magiging penalty yon as additional 1 minute. okay. So magpo-proceed ulit tayo for another question. 1 minute. Question. Timer Next starts question. now. Okay. Uulitin ko ang tanong. Oh. Sabi mo kanina, Magtanong ka naman ng matino ha. Huwag kang mag-invento ka ha, Brad. Cut that Excuse me? time. Huwag kang mag-invento ng mga words ha. Cut Kasi tulad cut nung that sinabi mo kasi sa Hosea Cut that time. banal ng Ipaliwanag Israel. nyo Wala muna naman yan doon dyan sinasabing lahat. banal ng Israel. Nag-iimbento ko eh. Cut the time. Okay, cut the Yata time marunong muna. yan. Cut the time. Okay. Iimbento ka ng mga ano mo eh. Cut the time. Okay. So, Papahiya kapag kita, ka- nag-iimbento ka eh. kapag ka ang iyong kalaban ay nagtatanong ng hindi related sa topic, or for example, out of the topic, or di kaya ang tanong niya ay policy, Aha. you have to complain, Hindi na not kailangan. directly to your opponent side, Hindi kailangan. Next pero question. doon sa moderator. Next Kaya question. may moderator para meron kayong Next lalapitan, question. napapakinggan kayo. Kasi Next kung question. didiretso ka doon sa iyong kalaban, ang mangyayari ay magtataltalan lang kayo. Next question. Uulitin ko, ang Debaters Convention ay may kaayusan at kung may makikita man kayong hindi ka nais-nais sa debating ito, unawain nyo na lamang at sa mga susunod na pagkakataon, hindi na tayo magkakaroon ng ganito. Next So, question. pinuputol na po namin ang live na ito at abangan na lamang ang mga susunod na debate kapag fully oriented na ang ating mga debatista.
For now on, we are signing off.